Hindi siya naging season MVP. Hindi rin siya kilala bilang top scorer o pinakamagaling na shooter sa PBA. Pero bakit hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ang salitang puso sa Philippine basketball, si Mark Pingris agad ang naaalala ng maraming Pilipino? Mula sa pagiging batang mahirap sa Pangasinan, tumutulong sa pagtitinda ng prutas sa palengke, hanggang sa pagiging isa sa pinakamamahal na manlalaro sa PBA at bayani ng Gilas Pilipinas, pinatunayan niya na hindi lang puntos at awards ang sukatan ng pagiging dakila. Ito ang kwento ni Mark Pingris. Ipinanganak si Mark Pingris noong October 16, 1981 sa Poso Rubio, Pangasinan. Lumaki siya sa hirap at maagang natutong magsikap para makatulong sa kanyang inang si Erlinda Prado na nagtinda ng prutas sa palengke upang itaguyod ang kanilang pamilya. Bata pa lamang ay gumigising na siya ng madaling araw upang tumulong sa paghahanap buhay. At minsan ay naging kargador pa para may dagdag na kita. Sa kabila ng mga pagsubok, nakahanap siya ng pag-asa sa basketball. Inspirasyon niya si Michael Jordan at sa mga simpleng barangay court nagsimulang mabuo ang kanyang pangarap. Hindi siya agad natanggap sa varsity team noong high school, ngunit sa halip na sumuko ay lalo siyang nagsumikap hanggang sa mapansin ang kanyang talento at dedikasyon sa laro. Dahil sa kanyang potensyal, nagkaroon siya ng pagkakataong lumuwas ng Maynila. Naglaro siya para sa FEU Tamaraws bago lumipat sa PSBA at iba't ibang amateur leagues, kung saan lalo niyang nahasa ang kanyang depensa at rebounding. Noong 2004, napili siya bilang 3rd overall pick ng FedEx Express sa PBA draft. Para sa batang dating tumutulong sa palengke, isa itong napakalaking tagumpay at unang malaking hakbang patungo sa kanyang pangarap. Ngunit ang pagpasok niya sa PBA ay simula pa lamang ng mas malaking kwento. Matapos ang kanyang rookie season, napunta siya sa Pure Foods franchise, ang team na magiging tahanan niya sa halos buong karera niya sa liga. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa mga unang taon niya sa PBA, hindi agad siya naging superstar. Kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili sa isang team na puno ng veterano at mga kilalang manlalaro. Ngunit sa bawat pagkakataong ibinibigay sa kanya, ipinakita niya ang kanyang walang kapagurang depensa, matinding rebounding at kahandaang gawin ang mga trabahong kadalasang hindi napapansin ng mga fans. Dito nagsimulang makilala ang kanyang kakaibang estilo ng paglalaro. Hindi siya ang manlalarong umaasa sa puntos para manalo. Ang kanyang laro ay nakasentro sa depensa, rebounds, hustle plays at sakripisyo para sa koponan. Habang ang iba ay naghahabol ng scoring titles, si Mark ay naghahabol ng loose balls. Habang ang iba ay umiiwas sa banggaan, siya naman ay kusang sumasabak sa pisikalan sa ilalim ng ring. Dahil sa kanyang laro at minsang pagpapakulay ng pulang buhok, nakuha niya ang bansag na Pinoy Sakuragi, hango sa karakter na si Hanamichi Sakuragi mula sa anime na Slam Dunk. Habang lumilipas ang mga taon, lalo niyang pinatutunayan ang kanyang halaga sa liga. Madalas siyang italaga upang bantayan ang pinakamahusay na import o forward ng kalaban. Kahit mas maliit kumpara sa maraming sentro at power forward, binabawi niya ito sa lakas, agresibong depensa at walang sawang enerhiya. Noong 2006, napanalunan niya ang kanyang unang Finals MVP matapos tulungan ang Pure Foods na masungkit ang kampyonato. Mula noon ay naging mahalagang bahagi siya ng isa sa pinakamatatag na koponan sa PBA. Kasama nina James Yap, Peter June Simon, Kirby Raimundo at Joe Devance, naging pundasyon siya ng Pure Foods franchise sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng sistemang itinaguyod ni Coach Tim Cone, lalong lumutang ang kanyang kahalagahan. Hindi man siya ang pangunahing scorer, siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananalo ang kanilang koponan. Dahil sa kanyang kontribusyon, 3 beses siyang kinilalang Defensive Player of the Year at 8 beses na napabilang sa PBA All-Defensive Team. Naging 15 beses din siyang PBA All-Star, patunay kung gaano siya kamahal ng mga fans. Ngunit marahil ang pinakamalaking tagumpay niya sa PBA ay dumating noong 2014. Sa ilalim ng San Mig Coffee Mixers, nagawa nilang makamit ang bihirang Grand Slam
matapos manalo sa lahat ng 3 conference sa loob ng isang season. Isa itong pambihirang tagumpay na hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamahirap maabot sa kasaysayan ng liga. At sa sentro ng tagumpay na iyon ay si Mark Pingris, hindi bilang pinakamalaking scorer, hindi bilang pangunahing bituin, kundi bilang puso ng koponan. Sa kabuuan ng kanyang karera sa PBA, nakapagkampiyon siya ng 9 na beses, naging 2 beses na Finals MVP, at noong 2015 ay napabilang sa prestihiyosong listahan ng PBA 40 Greatest Players. Ngunit higit sa lahat ng kanyang nagawa sa PBA, may isang yugto ng kanyang karera na tuluyang nagpatibay sa kanyang pangalan sa puso ng mga Pilipino. Noong 2013, naging bahagi siya ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Championship na ginanap sa Maynila. Hindi siya ang pangunahing scorer, ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi kayang sukatin ng anumang statistics: puso. Dumating ang semifinals laban sa South Korea. Isa ito sa pinakamahalagang laro sa kasaysayan ng Philippine basketball dahil nakataya ang pagkakataong makabalik ang Pilipinas sa FIBA World Cup matapos ang 40 taon. Nang ma-injury si Marcus Douthit, kinailangang punan ng iba ang malaking kakulangan sa ilalim ng ring. Isa sa mga unang tumanggap ng hamon ay si Mark Pingris. Buong laro siyang nakipagbanggaan sa mas matatangkad at mas malalakas na kalaban. Lumaban siya para sa bawat rebound, bawat depensa, at ngunit higit sa mga numero, ang hindi malilimutan ng mga Pilipino ay ang eksenang sumunod matapos ang huling buzzer. Habang nagdiriwang ang buong arena, nakita si Mark Pingris na umiiyak sa gitna ng court. Sa sandaling iyon, nakita ng buong bansa kung bakit siya naging simbolo ng salitang puso, hindi dahil siya ang pinakamahusay na player, kundi dahil ibinigay niya ang lahat para sa kanyang bansa. Noong 2014, naging bahagi rin siya ng at patuloy na ipinakita ang kanyang tapang, dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Ngunit tulad ng lahat ng atleta, dumating din ang pinakamahirap na laban ng kanyang karera. Noong 2018, nagtamo siya ng malubhang ACL injury sa kaliwang tuhod. Kinailangan niyang sumailalim sa operasyon at mahabang rehabilitasyon. Para sa isang manlalarong umaasa sa enerhiya at pisikal na laro, napakalaking dagok nito. Sinubukan niyang bumalik. Lumaban siya sa rehab at ginawa ang lahat upang makalaro muli. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang maramdaman ng kanyang katawan ang epekto ng mahigit 1 dekadang pakikipagbanggaan sa ilalim ng ring. Noong May 2021, matapos ang 16 na taon sa PBA, opisyal nang nagretiro si Mark Pingris, ngunit hindi natapos doon ang kanyang kwento. Hanggang ngayon ay aktibo pa rin siya sa iba't ibang negosyo, charity events, exhibition games at community activities. Patuloy rin siyang nagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap na makaahon sa buhay sa pamamagitan ng sports. Sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, nanatili siyang simple at hindi nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Hindi siya naalala dahil sa kanyang mga numero. Naalala siya dahil sa kanyang puso. At hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ang salitang puso sa Philippine basketball, iisang pangalan pa rin ang unang pumapasok sa isip ng maraming Pilipino: Mark Pingris.